Ikatatlong araw po ngayon mga kababoy mula po nung wainalay natin itong ating mga biik at meron po tayong buyer ngayon. Bali 3 biik po yung kukunin niya. At tingnan niyo po mga kababoy yung tip ko po kung paano po maghawak ng biik para hindi po mag-ingay. So ako po yung papasok sa loob para hindi po takot yung ating mga biik sa atin. At isa sa kani. Saman. Isa sa na kuha. Kani? O kanang asa man. Nung taas ug ikog. Kanang taas ug ikog isa. Oh, kanina ani si kuan oh. Asa man na siya? Tirakan. Oh, Bukat daw sa lawas. kuan man na kanang lamok, kanang kuan. Ang kanang mawala ra man. Oh, mawala ra man oy. So kani. Ang mixti na kana og katong taas ug ikog. Ganito lang po magbuhat ng biik para hindi po maingay doon sa yung paahan niya po sa likod. Yun po yung hawakan natin. O, diba? Swabing-swabe lang po yung pagbuhat po natin. Wala po talagang kaingay-ingay. Swerte itong buyer natin ngayon mga kababoy kasi siya talaga yung unang nakapili. Yung pinakamalalaki yung napili niya. Kasi yung iba nating buyer hindi po talaga nag-confirm dahil ngayon po ay December nga at wala pang mga bakanting kulungan. So ngayon po ay 19 pa lang at mababakante yung kulungan nila, mga katapusan pa. Kaya ng umaga po napansin ko to, parang may kagat lang to ng langgam at namula-mula ng konti. Pero ngayon, yan po, namamaga na po yung niya doon sa likod, pechay niya po. So, good news po mga kababoy, ikatatlong araw pa lang po kasi winalay natin yung ating mga bake ng Sabado. Tapos ngayon po ay Martes, so Sabado, Linggo, Lunes, Martes, so 3 araw pa lang. Ito na, nagpapakita na ng sinyalis na naglalandi na po yung ating inahin. So, ito nga, inahin po natin mga kababoy. Nung Sabado winalay, pagkalinggo ng umaga, ay pinainom ko lang po ng purga na powder lang din. Yung Ibictin na powder, Agmictin. So, yun lang po yung ginamit ko. Tapos, kahapon sa hapon, pinainom ko lang din po to ng Vitamin Pro. So, yung tip ko po sa mga para maglandi po agad, kahit wala pong inject-inject tong ating inahin, talagang maglalandi po yan mga kababoy. Kasi, yung nagpapadidi po siya, ay 2 sako na lactating po yung napaubos natin. At naka-pure feeds yun. Wala po yung halo-halo na darak. Kaya hindi po talaga siya as in na nangangayayat. Hindi katulad dun sa mga ibang inahin na talagang bagsak na bagsak yung katawan. Kaya mahirapan po silang magpalandi ulit. Pero itong inahin ay kitang-kita naman na lumalabas yung mga niya, yung mga buto-buto niya konti. Pero hindi naman talaga kumpara dun sa katulad sa mga ibang inahin na talagang nangangayayat. At yung niya yung mga balat niya dito sa may likuran, sa may paan niya. Tingnan nyo, naglaylay na rin. So, ibig sabihin, pumayat talaga yung ating inahin. So, ito po yung ginagawa ko mga kababoy, pambawi po dun sa 1 buwan po na nagpapadidi yung inahin natin, yung 3 buwan na lampas po na pagbubuntis. Pinapaliguan ko po siya, kinukudkud ko po talaga yung katawan niya para ma-fresh po yung ating inahin. Kahit man lang po doon sa pagpapakain ng maayos, ay mapapaliguan po natin siya para maganda po yung pangangatawan ng ating inahin. Para maibalik po natin yung pagmamahal natin, ipakita po natin sa ating inahin. Kahit mga hayop po yan mga kababoy, yung ganito pong pag-alaga ng baboy ay meron po talaga yung kalakip na pagmamahal. Kasi kung pera-pera lang po yun, ay parang hindi naman po maganda. So, talagang mahalin mo talaga yung ginagawa mo. So, ito, kukunin ko pala itong pako dito sa may kawayan. Baka madisgrasya po yung ating inahin dyan. Kukunin ko po yan mamaya. Tuwang-tuwa na naman itong mga bake natin mga kababoy. Kasi nakatikim na naman sila ng kanilang paborito. Ayan, gustong-gusto talaga nila kumain ng mga dahon-dahon. Ito, Madre de Agua po yung binigay ko sa kanila na merenda sa ngayon. Ito lang po yung kagandahan mga kababoy pag nasanay po yung ating mga bake. Yung habang nagpapadidi pa yung ating inahin, habang nagbibigay po tayo ng merenda sa inahin, ay nasanay na rin pong kumain ng merenda yung ating mga bake. Kaya hindi po talaga yan sila dumaan sa pagtatae. Kasi narili na po agad natin yung mga bituka nila sa mga ganitong pagkain. Tapos nito ay mapupunta sa ating EI. Kaya 6 na piraso po yung maiwan sa atin talaga mga kababoy. At sa ngayon ay hindi pa po nag-confirm yung ating ibang buyer. Kasi nga po wala pa po daw bakanting kulungan.
Nagkataon po kasi na December, tapos ngayon ay 19 pa lang. So, mababakante yung mga kulungan ay sa katapusan pa lang. Isang beses lang po ako nagpapa-inject sa aking mga alagang beef, mga kababoy. Yung unang turok na, yung unang pagpurgat, yung unang B-complex. Pagkatapos niyan, kung maiwan talaga itong anim, ay powder na yung gagamitin ko sa pagpapurga at sa pagbibigay ng vitamins. So, ito lang po muna yung update natin, mga kababoy. Meron na lang po tayong 7 piglet ngayon at ika-3 araw mula nang sila ay nawalay. At yung good news natin, naglandi na po yung ating inahin sa ika-3 araw mula nang winalay yung kanyang mga biik.